karagdagang balita. Magandang araw mga kanimso at narito tayo ngayon para tunghayan ang simula ng symposium tungkol sa wastong pagtatapon ng basura na hatid sa atin ni Miss Guzman. Miss Guzman, nariyan ka ba? Pasok! Magandang araw din, Cleanford Layahe. Dito sa NIMSO Gymnasium, ramdam na ang kalagayan ng ating tatalakayin. Dagsa ang mga estudyante, guro at mga eksperto. Handang matuto at magbahagi ng kaalaman patungkol sa wastong pagtatapon ng basura. Ano ang mga nakikita ng mong highlights dyan sa field? Marami, Cleanford. Nakita ko ang dedikasyon ng mga tagapagsalita at pagbabahagi ng kanilang kaalaman. May mga interactive activities din na nagpapamalas ng kahalagahan ng bawat isa sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Kakausapin ko sana ang ilan sa kanila para malaman ang kanilang mga inaasahan. At ano ang pinaka-nakakamotivate sa iyo para maging bahagi ng symposium na ito? So, it motivates me as a student. Of course, we are responsible to attain this kind of symposium as because this is one of our responsibilities as a student to attain this kind of symposium because it can help us to gain knowledge, awareness, and this is one also of problem in our country that solid waste management should be minimized so that our future generation should experience a habitable world. So ayun na nga, napakaganda ng sagot ng ating participant. Naway may sa buhay natin ang ating mga natutunan. Back to you, Cleanford. Maraming salamat, Miss Guzman. At iyan ang mga mainit na balita mula sa symposium na tungkol sa wastong pagtatapon ng basura na hatid sa atin ni Miss Guzman. Babalik tayo mamaya para sa mga karagdagang update. Magandang araw mga kanemso, ako si Divine Dumalagan at ito ang iyong araw-araw na ulat panahon dito sa Balitang NIMSO. Alamin natin kung ano ang lagay ng panahon para sa araw na ito. Simulan natin sa lagay ng panahon sa Luzon. Asahan natin na bahagyang maulap na kalangitan sa umaga, subalit maaring makaranas ng pag-ulan sa hapon at gabi. Sa Visayas naman, magiging maaraw sa umaga ngunit may posibilidad na pag-ulan sa hapon. Para naman sa Mindanao, asahan ang maulap na kalangitan at may kasamang mahinang pag-ulan. Lalo na sa bahagi ng Surigao del Sur, mag-ingat po tayong lahat sa posibleng pagbaha. At yan ang ating ulat panahon para sa araw na ito. Ako si Divine Dumalagan at laging tandaan, ang buhay ay de carrera. Isang lalaki patay matapos pagsasaksakin ng kanyang kaklase. Nang dahil lamang sa selos, ang biktima ay nagtamo ng 6 na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang pangyayaring iyan ay sa pool ng CCTV. Babala, CCTV ang iyong mapapanood. Eksklusibo! Kita sa CCTV ang isang lalaki na naglalakad habang katsat ang kanyang kasintahan. At sa kabilang banda, hindi niya namalayan na sinusundan na pala siya ng suspect. Agad siyang pinagsasaksak ng maraming beses hanggang sa mapadapa ito. At dali-daling tumakas ang suspect. At agad namang sumuko ang suspect. Ang suspect ay tumangging magbigay ng panayam. Sa ginawa mo? Bakit mo nagawa yun? Pansamantalang nakakulong ngayon ang suspect sa Tagbina Police Station. Nahaharap sa kasong frustrated murder. Ito ang Kanimso, Jean R. Guzman para sa Balitang NIMSO. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula rito sa Kanimso Integrated News, ako po si Cleanford Layahe at ito ang